Mayumi, bato, ano yun? Like this Scissor, shoot. Okay, Mayumi, ready? Rock. Papi, mommy versus Mayumi, and you versus me. Yeah! Okay, Calvi and Mayumi, ready? Go. Mommy, shoot. Yeah! Siko and Mayumi, go. Rock, paper, scissors. Oh no, sorry. Rock, paper, Kaon pa. rock, paper, scissors, shoot. Yay! Kahit talo si Mayumi May makadaw ko pa yung Mike. Lansang. Hindi lansang. Pusil. Ano si Mayumi? Rock, paper, scissors, shoot! Walang tatalo sa love ni Mayumi. Rock, paper, scissors, shoot. Thumbs up! Di ba? Sabi mo, away tayo niyan. Yan na. Rock, paper, scissors, shoot. Kain na. Tagalog na. Chico, magandang umaga, Chico. Ano to? Ano to sa Tagalog? Itlog! Mayumi, ano to? Tagalog. Itlog. Itlog! Ha? Betlog. Ano to? Saging! Saging. Egg, mommy. Hot pa, hot. Ha? Mainit. Ano to? Cellphone! Ano to? Ano to? Babae. Buto. Chico? I know. Give me ano be? Give me something. I told you, wag ka madamot. Sabi ko, wag ka madamot. I told you, you said you wanted more. Okay, sige. A few And go. I kill you. Hindi ka, oy. Talo ka, oy. Talo ka. Up. Tumbak ka. When I grow up, I'm gonna give Bella the couch. Hello guys, mayong hapon. Time check natin ang mag-aalas 3 ng hapon. Nandito kami sa shop dahil si Calvi maraming assignment at pagod na daw siya. Kunin mo yung assignment mo, nahulog, Ayan. Okay na? Marunong ka na? Clap, clap, chip, chip, chap. Nagsusulat kami ng homework niya guys. Ang kanyang assignment ay Pilipino. Ayan, sa subject niya. At letrang W. So in fairness naman, magtatatlong taon dito sa Pilipinas. And mas naging seryoso lang ako sa pagtuturo ng Tagalog sa kanila at Pilipino. Siguro mga 6 months ago. Pero ang nakita ko na very effective talaga ng strategy is yung kausapin sila ng Tagalog. And dahan-dahan i-incorporate yung mga pang-araw-araw natin na nakikita sa bahay, kinakain, para ma-remember nila ng mabilis. Ayan, si Chico naman natutulog, si Mayumi natutulog. Ako medyo inaantok din guys, pero pag natulog kasi ako ngayong hapon, hindi ako makakatulog masyado mamayang gabi, kaya dahan-dahan lang ako talaga, pagdating sa mga nap na yan. And nag-ikot-ikot ako dito. Ikot-ikot parang gaano kalaki, itong shop ko. May nabasa nga pala ako ng mga katanungan at gusto kong sagutin. So, iset up ko lang muna to dito para masagot ko naman yung mga questions ninyo para hindi ako matambakan.
Hindi man ako makareply guys kasi masyado no sa mga tanong-tanong ninyo dyan. Lalo na kapag mag-comment talaga sa comment ninyo, medyo mahirap. Pero minsan pag nababasa ko naman, nire-replyan ko kayo on video. Ayan. Nagpantulog lang ako ngayong araw talaga kasi mas comfortable siya. Tsaka parang mas loose ba? Loose yung pakiramdam. Kaya hindi na ako nagbihis muna ng pang-alis. So, nagising ako nakapantulog. Nagbihis pa rin ako na nakapantulog. Ganun na kagrabe yung intensity, guys, ng aking pantulog na face. I feel kung hindi nakapantulog, naka-t-shirt ako na loose. But, meron dito mga nag-comment sa last ko na upload na gusto ko sanang sagutin. Ayan, check ko lang. Sana klaro, no? Klaro naman, di ba, guys? Okay. So, sa last upload ko, marami yung mga nag-comment. Actually, yung comment umabot ng 100 plus, normally. May mga comment dito na gusto kong sagutin. At the same time, wala lang. Parang discussion na lang din. Kasi, I know marami sa inyo yung curious. So, may nag-comment dito. Wait lang. From the very top. Yan. May nagsabi, Ma'am, sabi ni Ma'am Amalia Nocom 396, I suggest dalhin mo na rin yung laundry shop mo sa house ninyo para hindi ka na mag-rent. At habang wala pang laundry shop sa subdivision ninyo, dito sa aming subdivision, napakalakas ng laundry. 3 nakikita ko, puno sila ng labada, laging naka-line up hanggang sa labas. Free pick up and delivery using e-trike. Parang gusto ko nga mag-laundry shop kasi hanggang gabi puno sila ng laundry. Well, totoo naman yan. Naisip ko naman yan. Pero alam nyo kasi guys, itong laundry shop ko dito, kapag nilipat ko yung laundry shop ko dito, hindi na to magiging bahay. Magiging commercial building. Ano mangyayari? At hindi na ako makakapaghinga kasi puros na lang makakapahinga dahil puros na lang siya negosyo. Other than that, hindi pa naman talaga fully occupied itong subdivision namin. So, I don't find a push na ilagay dito yung laundry shop. And may nagsabi, Madam, if dadalhin niya yung bahay niya dyan, malaking renovation. Well, water, you're right. Struggle talaga yung tubig namin dito. No, ang septic naman, okay lang. Pero I don't have any plans na ilagay dito yung laundry shop. Lalo na ngayon na nandito na yung aking online selling na room. So, maraming mga nag-comment na appreciate ko naman talaga. Na-appreciate ko yung comment niyo guys. Pero to be honest, dati siguro naisip ko siya. Pero sa ngayon, hindi ko na siya itutuloy. Kasi nga, enough na nandito na yung online selling ko na negosyo. Actually, medyo hindi ko nga ito inisip talaga nung una. Kasi sabi ko, ayokong ihalo yung paghahanap buhay ko sa bahay. Para naman yung mga anak ko, feeling kalma lang. Pero feeling ko, mas lalo silang hindi nakakalma pag hindi naman nila ako nakakasama. So, katulad ngayon, medyo masama ang pakiramdam ni Chico or malungkot si Chico or si Calby. At least, nakikita nila ako sa bahay. Kahit si Mayumi, guys, ganun na. Umabot na si Mayumi sa edad na hinahanap na ako pagkagising niya or pagka maya-maya hindi niya ako nakita. Where's mom? Where's mommy? Na para bang utang ko yung buhay ko sa kanila, which is totoo naman. Pero grabe, pahingahin nyo naman ako, guys. Dalawa na yung naghahanap sa akin, nagdagdag pa talaga si Mayumi. Wala na talaga guys. Wala na talaga akong nito. Hindi nyo na ako makita talaga na alone. Then may nagsabi, Madam, ang ganda talaga ni Mayumi. Ang ganda ng mga mata niya. Maraming salamat po sa inyong lahat. Yes, alhamdulillah si Mayumi po ay may magandang features ng pagmumukha. Napakaganda ng kanyang blending ng pagiging Africana, Pilipina niya, no? At ang ganda ng kanyang mata. Of course, all glory be to God for all the gift sa mga anak ko, yung buhay nila, puso nila, kalingkingan, dulo ng buhok, lahat. Salamat tayo kay Lord, no? And then next is, may nag-comment naman sa bagong hairstyle ko. Kasi ang nangyari guys, naka-slash yung buhok ko, pina-straight ko na siya, dahan-dahan. So, tinanggal na yung mga slash na effect. At the same time, pina-uniform ko yung kulay, which is dark brown. So, wala na yung mga bleach na part sa dulo. Hindi ko sana gustong gawin yon. Actually, dapat next month ko pa siya gagawin. Sorry, ngayong February. Pero napaaga siya kasi napansin ko talaga parang sobrang dry at sunog na nung nasa dulo niya. So, sabi ko, sige go. Patanggal ko na, tsaka ko na yung kulay, ha? Wala pa. Sa morning. Wala, hindi ko alam. Nag-shower ka na sa morning? Parang hindi pa man.
Na parang hindi pa talaga ikaw nag-shower ba? Smell me, be. Best, smell you. Wala ka man smell. Smell ako hair mo. Wala, hindi ka pa nag-shower. Kaya di ba sabi ko, I'll check your hair muna. No. Bakit, anong feeling mo? Bakit ka nagtanong? I felt like I didn't shower. Oh, di ba? Sabi ko sa'yo eh. Amuyin mo yung ano mo, underarm mo. Next is, may nag-comment dito na gusto kong tanungin. Eto, sabi ni Ma'am Violeta Glodovesa. Pwede magtanong, bakit nagtira ka pa ng lupa sa harap ng bahay mo? Bakit hindi mo pa tinuluyang i-tiles or semento? Very good question. Alam mo ma'am, bakit hindi ko siya semento talaga? Kasi ayoko na sementado yung buong bahay. Gusto ko siya lagyan ng frog grass or Bermuda grass. Hindi na nung katulad nung dati, pangit yun siya. Pero sabi ng ate ko, maganda daw yung frog grass. Other than that, gusto ko po yung amoy ng lupa. Pag binabasa ng lupa or umuulan, nababasa yung lupa, gusto ko yung amoy niya. And nakita niyo sa harap ng bahay ko guys, sementado talaga siya. Pero parang gusto ko lang na may lupa na part. So I am actually planning to add more plants, inshallah, sa bahay. Pero this time ayoko ng bulaklak, ayoko yung mga for decoration lang na mga halaman. Gusto ko gulay. Yes. So nagsimula na ako. Hayaan mo lang, good. It makes me happy, man. So Gulay, we always do so many things. Ah. And sometimes gulay make me vomit. no, Calvi, gulay is good. So, nagsimula na ako, mamaya papakita ko sa inyo yung mga gulay na binili ko guys, no, para sa tsa ako at para sa aking mga suba-subang isda. So, yun ang reason bakit hindi ko siya sinemento talaga. Okay. Then, may nagsabi din dito, Madam, mas maganda yung shop, sabi ni Ma'am Evelyn Nunez. Madam, mas maganda yung shop mo kaysa sa dati. Maganda yung pagkalagay ng mga display mo ngayon at yung mannequin mo kung saan nakalagay. Mas okay siya. Maraming salamat, Madam. I know, kasi syempre, ito talaga from scratch. Ibig sabihin na ayos talaga siya. Simula sa pinaka-detail, yung detail niya talaga nabigyan ng pansin. Kaysa nung mga una na nagre-renta lang tayo. So, at least, so far so good, malinis. Masaya ako sa kinalabasan ng tindahan ng bagong Mayumi Thailand Closet na guys, na online selling room natin. So maraming salamat sa lahat na naka-appreciate. At sa mga gusto pong bumili ng mga binibenta ko galing Vietnam, galing Thailand at mga special events na mga malong, maraming salamat po. Alam niyo na kung saan yung page nyo napupuntahan, no? Dito, Tindera sa Africa. Ayan, dyan po ako nagla-live palagi. Of course, may sariling page yung Mayumi Thailand Closet, pero yung staff ko hindi pa siya available this week. Once nakabalik yung staff, magiging active na po ulit yung page natin. May nagsabi dito from Ma'am Tet Vlogs in Texas. Okay yung partnership ni Madam Bibi kasi good teamwork sila sa negosyo. Kaysa mag-asawa siya ng lalaki na hindi mo na maasahan, palamunin pa. Tapos puro pa turo at utos, sabi ni Ma'am. Partnership talaga nakikita ko sa kanilang dalawa. Kumikilos at gumagawa ng pangkabuhayan together. Believe ako sa ganyang productive at masaya ang buhay, less stress. Wala nga silang anak pero in this high-tech world, magagawa naman ng paraan yan through AI. Diba? Keep up na lang guys. Maraming salamat po sa pag-appreciate ninyo sa recently na ginawang announcement ng kapatid kong si Madam Bibi regarding her long-time relationship na itago natin sa alias Dear. Nag-alias ka pa talaga. Tapos may nag-comment, sabi ni Ma'am World Tourific, akala ko partner ni Madam Bibi sa Ukay Business si Boss Jean, hindi pala, si Dear pala yung partner niya. Yes po, sila po talaga yung mag-partner. Ano pa ba dito yung mga comment? Paano ba ako mag-order, bebe? Alam mo na, wag mong magbebe kayo. Nagbebe sa akin last time, naging Jablo number 1 yon. Okay. Sabi ni Ma'am Jarel Akaling, Madam PJY, ang ganda talaga ni Madam Bibi, saka maganda ang katawan. Parang mapagmahal na kapatid. Sana tumagal pa sila ng long time partner niya kasi mukhang mabait naman yung partner niya. Tsaka marunong makisama sa family ninyo. Good luck sa live selling. Sana maraming bumili. Sabi ni Madam. Maraming salamat Madam for your kind words. Then merong nagsabi dito, saan na ba yun dito? Nakyutan sila sa mga bata habang nagbibilang, nag-aaral ng Tagalog.
they are learning Tagalog a lot. Hindi ko alam kung si Calvi marunong ba magkanta ng Tagalog. Is there a song? Ako. Anong Tagalog? Ano ka dito, be? Kantahan mo muna si mama ng Tagalog, please. Ano muna tayo, tawag nito. Wait lang. Hindi ka pa naligo, ah. Okay, ready? And go! Bahay kubo, kanting lugi, at sananan punta. Another na lang. Another na lang. Nalugi na yung bahay kubo. Go! Tong, 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 pati, tong. tong, pati, tong, alimanong sa dagat. Malaki, At masarap, mahirap, mahuli. sa patak sa lalaba. Pataka. Alam ko. Pataka lang ka ba? Ayun. May nag-comment. Sorry guys. Sabi dito, asan ba yung comment na wala na? Pero sabi niya, Madam, paano mo nagagawang mag-travel kasama lagi yung mga anak mo? Kasi magastos, lalo na pag international. Kulang pa daw yung 100,000 pesos, lalo na dala ko sila lahat. Tapos may nag-comment, may nagsagot, baka daw ini-sponsor. Unang-una, totoo naman talaga yan, no? May mga panahon talaga, may mga past travel kami ng mga anak ko, na local travel, na meron talagang nagregalo sa amin. Hindi ko naman tinago sa inyo yan, guys, 'di ba? Sinabi ko sa inyo yan, na yung pagpunta namin ng Baguio ay regalo yon para kay Mayumi sa mga anak ko at sa akin. Actually, pinapili ako. Baguio. Yes, me too. I love Baguio. Pinapili ako that time, pero talagang pinili ko yung pagbiyahe locally. I did not like it when Auntie Kristen was there and told us to sleep. Where in? In Baguio, I did not like it much because Auntie Kristen told us to sleep. To sleep. Yeah. Okay lang. Sige na. Mag-draw ka na dyan. And still, look. Okay, that's good. So, ngayon, mag-blow kang anong nose mo sa toilet na may tissue doon. Can I blow it on the floor? Ay, Calbi. Can I blow it So, on the this floor? time, guys, itong pag-alis namin ng mga anak ko international, bakit ko sila isasama? Kasi, somehow, hindi ako komportable na hindi na kami magkasama international kasi last time, ang dami-daming problema. So, hindi ko ba alam kung yung mga anak ko talaga ay naghahanap sa akin pag wala ako sa tabi nila, lalo na pag international, no? Ikalawa, kailangan ko na din talaga silang isama. Hindi ko man maisabi sa inyo kung saan kami pupunta, hindi ko man maisabi sa inyo pa ang detalye ng aming pag-alis at sino yung isasama namin ng mga anak ko. Pero soon, magkakaalaman din tayo, may share ko din sa inyo. Pero again, balik tayo dun sa katanungan, paano kung ba mababayaran yung ganun, no? Unang-una sa lahat, guys, pag merong accommodation or mga bahay na tirahan, malaking tulong yun. Okay? Magre-reveal ako sa inyo ng gasto at paano ko ititipid yung pera pagka nangyari itong trip na to, inshallah. Pero malaking tulong na may kilala kayo sa lugar na pupuntahan ninyo. Ibig sabihin, as a start, sa panimula, meron kayong matutulugan, hindi nyo kailangan mag-hotel, hindi nyo kailangan gumastos ng bongga. And instead na kumain palagi sa labas, pwede naman kayong mag-grocery or mag-ambag kung ano man yung gasto sa bahay. Kung meron mang gasto sa pangluto, mga mantika, mga ingredients, syempre, pwede kayo bumili at mag-ambag. Pagdating naman sa bahay, pwede kayo tumulong kung nagre-renta ba yung tinutulugan ninyo, kung may tubig, kuryente ba sila. Instead na mag-hotel-hotel, pwede kayo na magstay kung saan pwedeng magstay. Okay? Isa yan siya sa tips ko sa inyo kung paano nagiging posible. Pagdating naman sa mga flight, yan magkakaalaman tayo next time. Pero just want to tell you guys, no, bigyan ko kayo ng hint. Okay? Na hindi po lahat ng lakad namin ng mga anak ko ay sponsor. May lakad po kami na may nagregalo sa amin. May lakad po kami na talagang pinag-ipunan ko. Okay? Etong lakad namin na to, nasasama ko lahat yung mga anak ko, kaya pinaprepare ko na yung passport nila. Malalaman nyo din soon kung bakit, kanino nanggaling, paano, anong nangyari, lahat ng detalye. Why did you make us a passport? Passport is important when flying airplane. That's what they need. So they will allow you to go inside.
Okay. So, yun guys, no, ikukwento ko sa inyo. But anyway, ang oras natin is 3:00 ng hapon. Alas 3 is 5 p.m., di ba? Hindi. 10 p.m.? No, 3 is 3. Ay. Gusto ko sana gusto ko ipakita sa inyo sana yung mga tanim ko sa labas. Kaso nga lang, masyado pang mainit. So what Kasi is nga alas 3. stress? Is it also Filipino? Oo, Filipino But din. tatlo is numbers and a stress is not numbers. 3 is Spanish. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. It's another way to speak for us. You will learn it when you're bigger. Okay? So you live in Spanish? No. They used to teach that language. Ang week. Wala pala pasok si Calvin. Now we can watch TV. Kasi may meeting daw about going to grade 1. Ha? Mag-grade 1 ka na? Bigger shoes I naman. don't want to go to. I don't want to transfer to private school, please. Ha? Kailangan mo mag-transfer ka. Ano ka na? Mag-ano ka na? Kay Teacher Migrate na si Chico, anak. Hindi. Diba? Sabihan mo siya, okay si Teacher Migrate. Okay, si Tita my grade. No! Ikaw, sino teacher mo sa grade 1? Teacher Beth. Myla? Is it Myla? I don't know. Teacher Mylene. Mylene pala. Ikaw si Teacher Migrate, teacher mo, okay? Okay. Kinder ka Uncle na. Keith. Na kinder ka na. Si Mayumi ka, punta na kay Teacher Beth. Hello? Bagara! Mayumi, go to school ka? Ha? Mayumi, go to school Yay, ka? I have school. And I'm going to my school now. Did you go to school? Yung buntag. Wala school. Huh? Wala school si Chico. Meron ko school na. Wala ngayon. Punta si Chico sa doctor kay ginaubo siya. Mommy, do you still yeah. Maglagi pa. Kiss ako. What's this? May sipon ka lagi na. Me? Mom, what's this? Why are you here? I do not Maaga pa kami ngayon kasi akala ko may pasok si Calvi. Nakalimutan ko na may meeting pala siya ngayon sa mga parents. As usual, absent na naman tayo kasi kailangan natin pumunta sa city. Maintindihan naman nila yan guys, kaya alam nila Windows open. I'll na close it. single mom ako. So dito sa amin, Bato, may mga taga-Jensen na bato, nakilala ako pics. na sa vlogging ko at alam nila yung kwento ng buhay ko ba. So may mga classmate yung mga anak ko guys, sa mga nanay din. Madami din single mom ngayon guys, so hindi lang man ako. Madami na nagka-single mom ngayon kay magtrabaho pa yung asawa, pagtapos lahat expected pa sa babae, after magtrabaho mag-alaga pa ng anak, after mag-alaga ng anak magpakain pa. After magpakain, make sure na gumagana ang buong bahay. Parang hindi valid na magpahinga yung babae, no? Bakit kaya? Swerte yung mga huwag lagi i-touch ang kutse, masira. Swerte yung mga mag-asawa, guys, no? Yung mga babae. Kung yung asawa nyo, talagang literal na partner nyo sa lahat ng kalukuhan ng pagiging parents. Kalungkotan, kasiyahan, hirap, ginhawa, tawanan, problema sa pera, paggastos ng pera kung meron, kung kapartner niyo yung asawa niyong lalaki sa lahat ng bagay, pati sa pagpapalaki ng mga bata, pagtulog ng mga bata, pagbubuntis, pag-anak. Kung ganyan yung asawa niyo guys, wag niyo talaga pakawalan ha. Kaya wala na yan sila guys, yan ang ginatawag natin na endangered species. Sa bayan nila yung dinosaur. Endangered species, talputlaway pa, sorry. Endangered species na yan sila. Kasi mga lalaki ngayon, feeling nila, porket nagtrabaho sila, nagsweldo sila, nagbibigay sila ng pera, valid na sila na magpahinga kahit anong oras gusto nila. Kahit nakita nila na hindi na magkaundaog-gaga ang mga babae. Kain muna tayo breakfast, uwi na kami, let's go. Okay, kain tayo guys. So for breakfast natin 7:58 na. Medyo
Hindi ako natulog ng maaga kagabi kasi nag-live selling ako kung napanood ninyo. Nag-move yung live selling ko from Saturday. Dapat Saturday, Saturday ng 8:30 ng gabi. So Thursday, Friday, Saturday, 8:30 ng gabi. Up to 10:30 ng gabi yung aking live selling. Pero Saturday ng gabi hindi ako nakapag-live. Dahil sa naka-anesthesia yung aking gums. So minove ko siya kagabi. And then, pagkatapos kagabi, napansin ko na si Bridgerton Season 4 ay lumabas na pala sa Netflix. So nag-binge watch ang lola ninyo guys. Nakaabot tayo ng alauna. So medyo kulang yung tulog ko. Tapos si Chico na ubo. Kaya dadalhin ko si Chico ngayon sa doktor niya. Pero ako muna kakain ng breakfast. Be nice. Huwag mag-away, Mimi. Cereal, Ban? Cereal good para kay ano, Ban? Keep mo muna, raise it up. You open the one for Chico. Dito na lang siya sa tabi ko. So, for breakfast. Ban, inom ka nito ba, no? Mango shake. Kasi nag-ubo siya. Si Calvi ayaw. Sayang naman. Remember mo kahapon? Ha? Hayaan mo siya, Ban. Kay mamaya. Sige, add ka. Kahapon, madami na sayang. Pag kulang, add ka mamaya. Okay? And this is done. You can put more. Okay. Okay, ganyan lang. Okay. Dito muna ilagay yan para mamaya mag-add si. Okay. See, ganyan magkain. Mimi, sit down here, oh. No, I eat that one, Mom. No, Mommy. Mommy, cereal. Mommy, cereal. Nagkain naman kaya siya? No, wait. Oh, cereal. Ano ba? No. Yay. Ame, mukona. Wait lang. I want a mango shake. Hindi, lagi ka nag-aubo ka. Mommy, food. But mango. Food. Dahil lang. Food daw. It's coming. Oh, it's hot. You want to touch? Opo. Siya. Hindi, malakas kami, oh. Kaya. Ilamay ka ng brand. Hindi, manhot, oh. Nana. Bakit bukas na bukas yung gate? So, after kong uminom ng mainit na tubig, eto agad yung nilitake ko. Eto naman guys, kulay green. Eto siya, celery, pipino, luya, lemon. Okay, ikaw po. Ketchup po. Okay. Ketchup po. Wait lang. Nagkuha pa si Bunny Rice. So, eto parang 4 na ingredients ata to eh. Oh, sorry. 3 green. Celery, green apple, at saka pipino. And then, luya at saka lemon. Hindi ko na siya nilagyan ng kahit anong pampatamis. Kasi matamis naman yung apple dito na green. Yung tubig na ginamit ko dito, coconut water. Sabi ng iba, napapanis daw yung kanila. Pero yung akin naman hindi. Mag-iisang linggo na. Nakagawa ako nito mga 30. So, every morning, bago ako kumain, mga 10 minutes, tinitake ko to siya. Kasi, what I know is, based sa aking pagbabasa, mas madali siyang ma-absorb ng katawan mo in this form. Gusto ko sana juicer, no? So, wala pa akong budget sa juicer. Kaya sabi ko, blend na lang muna and then puga. So, biniblend ko siya, pinupuga ko, and then this is what I take. Last few months ago, ang ginagawa ko is yung orange, vitamin C shot. Yun naman, 2 mansanas na pula, ano pa ba?
Dalawang mansanas na pula, dalawang lemon, dalawang orange, dalawang luya, and parang may kulang ako dun yun lang siya. Dalawang mansanas, dalawang luya, dalawang lemon, dalawang orange, and then honey. Tapos, hindi ko na siya nilalagyan ng tubig kasi yung ano niya nun, yung liquid niya is from the orange itself. Etong green kasi wala naman siyang tinatawag na yung meron talagang pinipiga maliban dun sa lemon. So kapag orange vitamin shot, may lemon na, may orange pa. Egg siguro ang gusto niya. Yan na lang. Tapos, subuan mo na lang nun. Ang sarap kaya niya. Maganda yan para sa kanya. Ayan, ayan. Siya po mo, ini. Ini ba? Kunin mo muna siya, Dan. Kunin mo muna siya. Pakalmahin mo muna. Then, balik siya dito. Okay, so take natin. Ang malakas na lasa nito, celery. Yun yung talagang nag-overpower ng lasa. Pero yung juice niya, yung niya, may asim talaga siya from the lemon itself. Masarap. Mango shake. Coconut water, importante yun, guys. Sige, sabihin mo. Sige. Okay. Milk. A little bit lang. Sige, add mo pa konti. Aray ko. Mommy. Ano? A little bit lang. Mommy. Tama na muna yan. Mag-add ka lang. Milk pa, milk. Pag naubos yan, mag-add ka lang ulit, Chico. Wala problema. Mommy. My food. Your food. Sige. Saan bang kutsara niya? Yung plastic ang kutsara niya. Yung kutsara niya mga pambata, yung maliit. Yung kutsara niya yung pambata na maliit. Mommy. Ano kaya na food? Sige. Ayan. Kalbi, Kay Kalbi to. No, strawberry. Sabi ko, huwag ka muna magawa. Baby, go! Wala. Si Mayumi talaga, guys, ang tungtong ng 2 years old. Ano yan? Nagkain naman ang mga bata for lunch na yan. Nagkain na si Calvi, di ba? Opo. Hmm. For lunch na lang na. For lunch na yan gang, salamat. Look. Hanggang lunch at dinner na yan, huwag ka na magluto ng dinner, ha? Look at this. So, nag-tantrums na si Mayumi pag hindi niya nakuha yung gusto niya. So, tinatanggal ko siya sa table hanggang sa kumalma siya. Kasi talagang age 2 is very manipulative. Dumaan ako sa lahat ng ganyan. Si Kahil, grabe. Si Calvi, lalo. Si Chico, ganun din. So, hindi na bago sa akin yung ganyan, no? Yan. Sabi ko, pumasok ka doon. Punasan yung... Sige na, hayaan mo na yan. Huwag mo na pansinin. Hayaan mo. Basta magkalma lang yan siya ng kanya. Ikaw, Sige na. Chico, bilis na kay maligo ka na kay magpunta pa tayo ng doktor mo. No. So, after pong mag-inom nitong ating, ito yung tinatawag nilang health glow shot. Madami naman guys, madami sa online. Ginagawa ko siya kasi hindi talaga ako mahilig mag-take ng vitamins.
Ginagawa ko siya dahil at the course of buong araw, minsan, syempre, hindi natin natitake yung mga dapat nating i-take. So, I'm trying my best na mag-cope up by doing these things.